Sa araw, ako ang bodyguard ni Dylan P. Pero sa gabi, Scarlett, alam mo ba kung ano ang mali mong ginawa ngayon? hindi. Hindi mo dapat sinayaw ang ibang lalaki sa harap ko mismo. Nilason niya ang inumin mo, kung hindi ko siya agad inasikaso. Baka muling naghabol siya sa'yo. Ang sinasabi mo, nagkamali ako? Hindi ko magagawang sabihin yon. Mukhang galit ka nga. Ang sarcasmo mo ang nagbubunyag, pero ayos lang. Babawi ako sa'yo ngayon. Miranda Ties ay babalik bukas. Bumalik siya dahil may ipinagkasundong kasal ang pamilya niya. Pakakasalan ko siya. Scarlett, ito na ang huling pagkakataon para sa atin. Miranda, maligayang pagbabalik. Naaalala mo pa ang paborito kong bulaklak? Siyempre naman. Dapat nang sumuko ako. Hindi niya akong ngiting ganyan kailanman. Emmett Novak, nagkita na naman tayo. Hindi ko maintindihan kung bakit pipiliin ng isang babae ang maging bodyguard. Noong nasa ibang bansa ako, narinig ko na may mga babaeng bodyguard na ginagamit ang T-protection bilang dahilan para makipagtalik sa kanilang mga amo. Emmett Novak, hindi ka isa sa mga yon, di ba? Wala yan. May narinig ako tungkol sa mga babaeng iniwan ng boyfriend nila. Sa sandaling maging lumpo siya. Tumakas papuntang ibang bansa kasama ang ibang lalaki. Tapos biglang bumalik ng nagmamadali, sa sandaling bumangon siya muli. Scarlett Novak, sino ang nagsabing pwede kang magsalita sa akin ng ganyan? Tinatrato ko ang iba kung paano nila ako tratuhin. Hoy! Sa tingin mo talaga may halaga ka kay Dylan? Kung iiwanan ko siya ngayon din, hindi siya mag-aatubiling piliin ako kaysa sa iyo. Ipapaalam ko sa iyo ang katotohanan ngayong araw. Ikaw ay isang biro lamang. Emmett Novak, mali ako noon. Ako ang may kasalanan. Ang daming tao dito. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo itong gawin sa akin. Anong nangyayari? Sinabi sa akin ni Ginang Novak na hindi dapat ako bumalik. At talagang hindi dapat kita nakikita. Scarlett Novak, Pinunit niya ang sarili niyang damit, at nahulog sa sahig. Hindi ko man lang siya nahawakan. Ginang Novak, pilit akong pinasakay ng mga magulang ko sa eroplanong iyon noon. At ipinaalis sa bansa. Wala akong magawa noon. Ngayon, gusto nila akong ipakasal kay Walter Lee. 6 na asawa na niya ang namatay. Kung hindi ako pakakasalan ni Dylan, para na rin akong patay. Nakikiusap ako. Maawa ka sa akin. Miranda, Dylan, nakikiusap ako. Huwag mong hayaan na paalisin ako ni Ginang Nova. hindi ko hahayaan yon. Bodyguard lang siya. At siya ang makikinig sa'yo sa hinaharap. Pwede ko bang ipahingi ng tawad siya sa akin? Sige. Humingi ka ng tawad kay Miranda. Hindi ako hihingi ng tawad sa bagay na hindi ko ginawa. Scarlett, tinututulan mo ang utos ko ngayon? Wala akong ginawang mali.
Sige. Dylan. Wag na. Ayos lang. Basta hindi ako. Pahihirapan ni Ginang Novak. Hindi na kailangan ng paghingi ng tawad. Lumuhad ka. Bilang pinuno ng pamilyang Pete, inuutusan kita. Nalumuhad. Luluwag ka hanggang umaga. Sabi ni Mr. Pete, pwede ka nang bumangon ngayon. Binigyan ka niya ng gamot na ito. Sabi niya, pwede kang magpahinga sa trabaho sa mga susunod na araw. Scarlett, kahit anong nangyari kagabi, kailangan kong panigang si Miranda. Siya na ang nobya ko ngayon. Hindi ko siya pwedeng mapahiya sa publiko. Kung sumasakit pa ang mga tuhod mo, siguraduhin mong ipahid ang gamot. Palang lahat pala alam mo. Mr. Pete Sr., gusto ko nang umalis. Scarlett, ilan taon ka na? Nang matagpuan kita, 3 taon ako noon. kasama mo na ako mula noon. Nang dumating ka sa Pete family. Sa lahat ng mga taong iyon, ikaw ang pinakamahalagang tauhan ko. At ngayon, dahil lang pinarusahan ka ni Dylan, gusto mo nang iwan ako. At ang Pete family. Ganoon ba? Mr. Pete Sr. Pinagbantaan mo akong protektahan si Dylan, at ginawa ko. Siya na ang pinuno ng Pete family ngayon. Wala nang maglalakas loob na saktan siya ngayon. Hindi ko na kailangang manatili sa tabi niya. Pero hindi pa ganap na gumagaling ang binti niya. Kung makakahanap ako ng paraan para pagalingin ang binti niya, papayagan mo ba akong umalis? Gusto mo ba talagang umalis ng ganoon na lang? Oo. Sige. Kung mapapagaling mo ang binti ni Dylan, papayagan kitang umalis. Kasunduan yan. Kasunduan. Anong ginagawa mo rito? Narito ako para makita si Ivan. Narito ka ba talaga para kay Ivan? O sinusubukan mo lang akitin si Dylan? MS, size. Narito si Scarlett para sa akin. Narito ang impormasyon na hiniling mo tungkol kay G. Powell. Pero matagal na siyang hindi nagprakti ng medisina. Marami ang humingi ng tulong niya sa panahong iyon. Ngunit ni minsan ay hindi siya pumayag. Salamat. Humihingi ka lang ng paumanhin kay G. Pete. Kung gagawin mo iyon, papayagan kanyang bumalik. Hindi mo na kailangang makita si G. Powell. Akala mo ba gusto kong makita si G. Powell? Dahil gusto kong bumalik kay Dylan. Hindi ba ganoon? Siyempre hindi. Gusto ko siyang iwan. Scarlett, bumalik ka na. Pero hindi mo ako pinuntahan. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Wala naman. Scarlett, ngayon ay nagsisinungaling ka na rin sa akin. Dylan, huwag kang magalit. Baka si Inmate Nova ay nakikipagkwentuhan lang kay Ivan. Ano pa kaya ang pwede nilang pag-usapan? Dylan, wala ka bang sasabihin kay Inmate Nova? Oo.
Simula ngayon, ikaw ang magbabantay kay Miranda. At protektahan siya sa lahat ng oras. Ano? Sinabi ko sa iyo na protektahan si Miranda. Hindi mo ba ako narinig? Ano? Ngayon ay ayaw mo nang sumunod sa akin. Eh di kanino ka makikinig? Sa lolo ko? Opo, lipit. Nawawala ang pusa ko. Hahanapin mo siya. Sige. Snowball. 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 Anong nangyari? Dylan, inilagay ni Ginang Novak si Snowball sa ref. Pinatay niya si Snowball. Regalo mo sa akin si Snowball. Hindi ko ginawa yun. Hinahanap ko lang ang pusa. Ginang Novak, alam kong ayaw mong maging bodyguard ko, pero pinilit ka ni Dylan, pero wala namang kinalaman ang pusa rito. Dylan, ayaw ko na siya, ang maging bodyguard ko, kung pati pusa ko ay kaya niyang patayin. Ako naman ang susunod niyang target. Miranda Tais, mahahanap ko kung sino ang naglagay ng pusa roon. Mga gwardya. Itapon niyo siya sa swimming pool sa likod bahay. Punuin niyo ng malamig na tubig. Hayaan niyang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng maging yelo. Hindi ko ginawa yun. May CCTV sa sala, hindi ako pumasok sa kusina. Kung lalaban ka, hindi lang ito, magiging palaygo sa yelo. Ginoong Pete, bakit hindi mo bigyan si Scarlett ng pagkakataong maglinis ng pangalan? Hindi ba sa tingin mo ay sobrang yabang niya? Ano? Para siyang unang pusa na inalagaan ko. Mayabang at matigas ang ulo. Mabuti ang trato ko sa kanya. Pero sa huli, tumakas siya. Kung gusto kong manatili siya sa tabi ko, kailangan kong durugin ang kayabangan niya. Iba ang tao sa pusa. Scarlett, ayos ka lang ba? Gising ka na rin, ilang araw ka ng tulog. Anong petsa na ngayon? Ikaw 8 na. Humiga ka, huwag kang gagalaw. Sabi ng doktor, napakahina mo pa, huwag kang magpapagala-gala, at saka. Sabi ni Dylan, huwag kang pupunta sa villa. Maliban na lang kung siya mismo ang mag-utos. Hindi ako hahanap sa kanya. Pupunta ako para makita si G. Powell. Nakakuha na rin ako ng appointment, hindi ko yun palalampasin. Tingnan mo naman ang sarili mo, paano mo siya makikita? Gagapang ako roon kung kinakailangan. Hindi na ako bibigyan ng pangalawang pagkakataon ni G. Powell. Ganoon ba kalaki ang gusto mo kay Dylan? Isusugal mo ang buhay mo para lang sa binti niya? Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Sorpresa? Ano yun? Malalaman mo rin. Sige, maghihintay ako. Dylan, may bisita ka. G. Powell. Maraming beses na akong pumunta para makita ka, pero ayaw mo akong tanggapin. Ngayon, kusa kang pumunta. Ito ba ay para gamutin ang binti ko? Isang binibini ang nagpakiusap na pumunta rito. Binibini? Ito ba yung sorpresang sinasabi ni Miranda? Salamat. Tingnan muna natin ang binti mo. Sige. Maganda naman ang paggaling ng binti mo. Pagkatapos ng 2 linggo pang paggamot, dapat ay tuluyan ng gumaling. Talaga. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit mo pinapunta yung binibini para humingi ng tulong sa akin? Hindi ganoon. Ako ay masaya lang talaga. CJ, umpisahan na natin ang paggamot. Medyo masakit ito. Tiisin mo na lang. G. Powell. Gawin mo na lang.
Miranda, Ano? salamat sa lahat ng ginawa mo. Dumating si Ginoong Powell para gamutin ang binti ko ngayon. Sabi niya, gagaling ito ng lubusan. Ikaw ang nagpakuha sa kanya, di ba? Ayos yan. Miranda, kapag ganap ng gumaling ang binti ko, magpapakasal tayo. CJ, Isang huling paggamot na lang bukas, at ganap ng gagaling ang binti mo. Maraming salamat po. Walang anuman. Ayokong bigin ang binibini. Mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Gusto na gusto kanya. Ginoong Powell, huwag kayong mag-alala. Talagang pakikitunguhan ko siya ng maayos. Hindi ko siya bibiguin. Mabuti naman. hindi dapat malaman ni Dylan na hindi ko ipinadito si Ginoong Powell. Ito lahat nang nakalap ko tungkol sa mga magulang mo. Gayunpaman, parang may ilang bagay na itinago. Kung gusto mong malaman pa, maaari kang makipag-ugnayan sa taong ito. Salamat. Walang anuman, binayaran mo naman ang serbisyo ko, trabaho ko lang yon. Kung wala nang iba, aalis na ako. Sige. Salamat sa kape. Miranda, tumigil ka sa pag-aaksaya ng iyong lakas. Kahit ayaw mong pakasalan ako, kailangan mo pa ring magbigay ligaya sa akin ng kaunti. Dylan, Miranda, ayos ka lang ba? Dylan, si Scarlett ang nag-akit sa akin dito. Alam niyang ikakasal na tayo, kaya sinusubukan niyang ipahamak ako. Scarlett, hindi ba sapat ang parusa sa'yo? Hindi ko ginawa yun. Sabay lang tayong dumating. Dylan, ang babaeng yun ang tumawag sa akin. Sabi niya, dinungisan ako ni Miranda sa pagtakas sa aming kasal. Pero may paraan daw siya para makaganti ako kay Miranda. Siya ang nagplano ng lahat. Kalokohan yan. Ni hindi nga kita kilala. Ikaw ang nagplano nito, di ba? Galing din sa'yo ang text, tama ba? Scarlett, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Siya ang nagplano ng buong to. May natanggap akong text na nagsasabing nasa panganib ka. Kaya pumunta ako para iligtas ka. Dylan, hindi ko ginawa yun. Okay, ayos na ngayon. Kanino ka naniniwala? Dylan, wala akong pakialam sa relasyon ninyo, pero hindi ako taong madaling apihin. Mas mabuti pang iwanan mo ang isa sa kanila para sa akin. O hindi ko palalampasin ito. Ayos lang. Nandito ako. Natatakot na talaga ako. Ilabas mo ako dito. Ayos lang. Tara na. Siya ay sayo na. Dylan, wala na akong utang na loob sa'yo. Dylan, may masamang balita. Hindi mo ba alam magkatok? Natakot si Miranda at kakakatulog lang niya. May nangyari. Kay Scarlett. Ano na naman? May tumawag sa akin kaninang umaga na sinabing tumalon si Scarlett mula sa hotel. Patay na siya. Ivan, alam mo ang kapalit ng pagsisinungaling sa akin? Dylan, hindi ako nagsisinungaling. Pumunta na sa istasyon si Jeepit Sr. para kunin ang bangkay. Na-issue na ang death certificate. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw mismo ang magtanong sa kanya. Lolo, nasaan si Scarlett? Hindi ba sinabi sa'yo ni Ivan? Patay na si Scarlett.
Lolo, tama na yung pagsasabuatan ni Ivan. Bakit ganyan din ang sinasabi mo? Galit lang siya dahil iniwan ko siya sa hotel kahapon. Pero marunong siyang magtanggol sa sarili. Samantalang walang magawa si Miranda. Si Walter at ang mga bodyguard niya ay walang magagawa sa kanya. Tama ang desisyon ko. Ano pa ang ikagagalit niya? Sabihin mo sa kanyang lumabas na ngayon. Bago pa ako tuluyang magalit. Kaya pala, si Miranda ang pinili mo? Ano pa ba? Maganda ang pinanggalingan ni Miranda, at tinalikuran niya ang pamilya niya para sa akin. Nakiusap pa siya kay G. Powell na gamutin ang mga binti ko. Bakit ko hindi siya pipiliin? Sinasabi mo ba na si Miranda ang nakahanap para sa iyo kay G. Powell? Oo. Kaya sabihin mo kay Scarlett na lumabas na ngayon at pumunta sa ospital para humingi ng tawad kay Miranda. Sa buong buhay ko, hindi pa nagkakamali ang aking paghuhusga. Ngunit isipin mo, nagkamali ako pagdating sa aking magiging kahalili. Lolo, ano ang ibig mong sabihin? Panoorin mong mabuti ang bidyong ito. Ito ba ay... Dr. Powell, tulungan ninyo po ako. Tulungan ninyo po ako, Dr. Powell. Nakiusap sa kanya si Scarlett ng buong gabi. Bago nagpa siya si G. Powell na gamutin ka. Hindi pwedeng mangyari yan. Si Miranda ang Dylan. Inilagay ko si Scarlett sa tabi mo. Dahil lagi akong nasisiyahan sa iyo, ngunit talaga namang ikaw ang nagpabigo sa akin ngayon. Hindi, imposible. Paano naging ikaw? Hindi pwedeng ganito. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Dylan, saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Nasa Villa si G. Powell. Dylan, ngayon na ang huling sesyon ng paggamot. Hindi mo ito pwedeng palampasin. Dapat malaman ito ni G. Powell. Tama, G. Powell. G. Powell, ano ang itsura ng babaeng nakiusap sa'yo na gamutin ako? Bakit mo na itanong yon? Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang itsura niya. Matangkad siya, payat. At maputi ang balat. Tingnan mo. Siya ba yun? Siya ba? Hindi. Siya ba? Siya nga, nagdulog siya sa harap ng bahay ko ng buong gabi. Natatakot ako na magdulog siya hanggang sa mamatay siya. Kaya nga ako pumayag na gamutin ka. Ikaw pala. Ikaw nga talaga. Scarlett. Ito na ang huling pagpapagamot mo. Dylan. Hindi mo ba alam na bastos ang manggulo sa isang party? Ano ba talaga ang nangyari ng gabing iyon? Ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon, Dylan? Anong ginagawa mo? Huwag mo akong papag-ulitin. Anong demonyo? Ang nangyari noong gabing iyon, wala akong ginawa. Ang bodyguard mo ay sobrang siga. Hindi ko nga siya nahawakan. Bigla na lang siyang tumalon sa bintana. Alam kong magaling siya. Ang mga bodyguard mo, hindi kayang makasaling sa kanya. Paano siya matatalon kung hindi mo siya pinilit? Hindi ko rin alam, siguro masama ang pakiramdam niya. Pumapadyak siya ng pahingkod, at wala siyang lakas. Mr. Powell, lumabas ka nga.
Kaya, kasalanan ko. Sino ka? Ako si Lee Wilmer, kapitan ng dibisyon ng narcotics. Ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit mo ako niligtas? Matagal na kitang hinahanap. Wala pa ring mga lead, Dylan, wala na si Scarlett. Hindi ko pa nakikita ang kanyang katawan. Isang death certificate ay hindi talaga patunay. Kamakailan lang, ginamit mo lahat ng koneksyon ng pamilya para hanapin si Scarlett. Galit na si Mr. Pitt Sr. Kung magpapatuloy ka sa paghahanap, ang posisyon mo bilang tagapagmana ay maaaring mapanganib. Dylan, hindi ba't sinabi mo bodyguard lang siya? Ipapanganib mo ba ang posisyon mo para lang sa isang bodyguard? Karapat-dapat ba talaga? Umalis ka. Itigil ang paghahanap. Opo, sir. Dahil ba kay Scarlett? Bakit ka nandito? Dylan, galit ka pa ba sa akin? Ako rin ang lumapit kay Elvis Powell para sa iyo. Hindi ko alam na si Scarlett pala ang dahilan. Akala ko talaga dahil sa akin. Kaya pumunta si Elvis Powell. Tama na. Hindi kita sinisisi. Bakit mo ako ini-ignore? Hindi ka sumasagot sa mga text ko o tumatawag. May trabaho ako. Wala akong oras para sa'yo. Dahil ba kay Scarlett? Bakit mo siya binanggit? Nag-aalala lang ako sa kalusugan mo. Nalulungkot din ako sa nangyari kay Scarlett. Pero nandito pa rin ako. Palagi akong magiging kasama mo. Umalis ka na. May trabaho pa ako. Scarlett. Bakit pati sa pagkamatay mo, nakakaabala ka pa rin? Dito na nga. Sabi sa akin ng mentor ko, napakalupit ng sitwasyon noon. Ang misyon nila ay wasakin. Isang napakalakas at nakakubling sindikato ng droga. Ang iyong mga magulang ay mga undercover agent. Sa huling sandali, naipasa nila ang napakahalagang impormasyon na naging dahilan ng tagumpay ng operasyon. Subalit, hindi na sila nakalabas. Nang linisin namin ang lugar, ang natagpuan lang namin ay ilang hindi kumpletong labi. Matapos kumpirmahin sa Yane, itinayo namin ang mga puntod na ito para sa kanila. Subalit may anak sila. Para sa iyong kaligtasan, hindi namin inukit ang anumang nakakakilalang impormasyon. Kaya, mga bayani sila. Binigyan sila ng parangal pagkamatay nila. Ang impormasyong ibinuwis nila ang kanilang buhay ay tumulong sa amin na wasakin ang buong cross-border drug network at mailigtas ang hindi mabilang na buhay. Plano mo bang manatili sa Norville o bumalik sa Jindele? Gusto kong manatili dito. Mas malapit sa kanila. Nakahanap ka na ba ng titirhan? Hindi pa. Paano kung sa complex ko na lang tumira? Nasa ligtas na lugar, yung unit sa tapat ng sa akin ay available. Sa isang kasamahan ko ito na nailipat sa ibang lugar, iniwan niya sa akin ang susi para ipaupa. Hindi naman kalakihan ang unit, pero malinis at mura ang upa. Sige. Hindi naman masama ang lokasyon ng lugar na ito. Nasa mismong lungsod. Makakahalungkat ka ng impormasyon tungkol sa mga magulang mo. Kung gusto mong malaman pa, pwede kitang ikot.
Malapit lang ang supermarket, kaya madali ang pamimili. May park din sa baba. Pag gumaling na ang binti mo, pwede kang maglibang-libot doon. Salamat, Leo. Walang anuman, pwede mo na lang akong tawaging Leo. Mga bayani ang mga magulang mo, natural lang na alagaan kita. Ayon sa aking investigasyon, ang katawang ipinadala ni M. Pip Nye sa krematoryo ay sa isang 52 anyos na babae na namatay dahil sa terminal cancer. Alam ko na. Hindi pwedeng siya yon. Ipagpatuloy ang investigasyon. Gusto kong malaman kung nasaan siya ngayon. Opo, sir. Scarlett, bibigyan ko ng kredito ang pagpapalo ko mo sa lahat sa akin. Scarlett, alam kong hindi ka patay. Kukunin ko ang kotse, hintayin mo ako dito. Sige. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ingat ka sa susunod at huwag kang tatakbo. Sige, salamat po, miss. Miss, maraming salamat po. Walang problema. Dugo ang balikat mo. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi na kailangan. Umuwi ka na sa trabaho mo. Sige. Isasama kita sa ospital. Gasgas lang yan. Kaya ko to sa bahay. Kaya ko to. Ang ospital, o ako ang bahala sa'yo. Ikaw ang bahala. Hindi malalim ang sugat. Hindi mo kailangan ng tahi. Pero tandaan mong palitan ang dressing. At iwasan ang tubig. Doktor, kailangan ka. Hintay ka dito. Babalik ako agad. Umalis na ang doktor. Ang mga sugat sa likod mo, Lahat ay gumaling na. anong klaseng buhay ang pinamuhay mo? Kasama ang pamilyang Pitts. Trabaho lang iyon. Binigyan na kita ng sapat na panahon. Bibigyan pa kita ng 3 araw. Kung hindi mo siya mahahanap, huwag ka nang bumalik. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong hanapin dahil abala ako? Dylan, naghanahanap ka pa rin ba kay Scarlett? May mga tanong na hindi dapat itinanong. Nagagalit lang ako para sa'yo. Ikaw dito, nawawala ng tulog at gana dahil sa kanya. Samantalang siya roon, nag-enjoy. Kasama ang isang gwapong lalaki. Sabihin mo sa akin, nakita mo ba si Scarlett? Dylan, nasasaktan mo ako. Sagutin mo ako. Nakita mo ba si Scarlett? Nasaan siya ngayon? Dylan, hayaan mo muna akong umalis. Dylan, nagpanggap si Scarlett na patay siya. Ginagawa niya lahat ng ito para sirain ang relasyon natin. Hindi ka maaaring maging sa kanya, kaya ayaw din niyang maging akin ka. Sino yung lalaki sa litrato? Mukhang sobrang close nila. Kaya malamang, boyfriend ni Scarlett yun. Baka nagpanggap siyang patay para makaalis sa pamilya Pitt at makasama siya. Boyfriend. Hindi siya maglalakas loob na magka-boyfriend. Hoy, saan ka pupunta? Hindi pa tayo kasal. Nagbabantay ka na sa akin? Hindi ganoon. Nag-aalala lang ako sa'yo. Huwag na. Matiis ko pa ang mga selos mong yan, pero huwag mong isipin na makokontrol mo ako. Scarlett, bakit hindi ka na lang talaga namatay?
Ito ang mga study materials para sa recruitment exams ng department natin. Magagamit mo to. Inaasahan kong maging magkatrabaho tayo. Pag-aaralan ko ng mabuti to. Aalis na ako, tanong ka lang kung may katanungan ka. Sige. Anong ginagawa mo dito? Scarlett, ang tapang mo na. Kung takot ka, bakit ka tumakbo? Bitawan mo ako. Galit ka pa rin? Alam ko na ang totoo. Ikaw ang nakiusap kay J. Powell na gamutin ako. Pinag-initan ko na rin si Walter. Hindi na siya lalapit sa'yo. Dapat, kontento ka na dyan, di ba? Hindi yan ang mahalaga. Mukhang may pakialam ka pa rin. Sumama ka sa akin. Hindi. Anong sinabi mo? Hindi na ako bodyguard mo. Sinong nagsabi niyan? Si G. Pete Sr. Scarlett, huwag mong gamitin ang lolo ko para pilitin ako. Mula ng unang araw na sumunod ka sa akin ka na mula noon. Pwede ka lang pumunta. Kung saan ko sinasabi. Wala ka na bang Miranda? Nagseselos ka? Hindi nagseselos ang mga bodyguard. Nasugatan ka. Ano? Di ba sabi mo hindi mo na ako hahawakan? Anong ginagawa mo ngayon? Lalapatan natin ang gamot yan. Madumi yan. Hindi kita nakikitang marumi. Ang ibig kong sabihin, masama ang ugali mo. Scarlett, Ano? Gagamitin mo na naman ang katayuan mo bilang head ng pamilya para i-pressure ako. Sa kasamaang palad, hindi na kita empleyado. huwag mo akong galitin. Ayokong parusahan ka. Dylan, hindi ba't laging gusto mong maglagay ng malinaw na hangganan sa pagitan natin? Dapat nga masaya ka at umalis na ako. Huwag mong sabihin sa akin na napagtanto mong ako ang mahal mo, hindi si Miranda, pagkatapos kong umalis. Bakit ba lagi mong binabanggit si Miranda? Bakit hindi mo ako maintindihan? Kung hindi ko siya pakakasalan, bodyguard ba ang dapat kong pakasalan? Tama ka. Ako ay isang bodyguard lang, na hindi karapat-dapat sa'yo. Kaya, umalis ka na nga sa bahay ko. Scarlett, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinabi ko na, bitawan mo ako. Sige. Emosyonal ka ngayon, kaya hindi na kita kakausapin. Mag-uusap ulit tayo kapag kalmado ka na. Sumama ka sa akin pabalik. Bakit ka ba biglang nagiging mainitan ng ulo, nang ahas kang atakehin ako? Dahil lang sa isang komento? Scarlett, nasa bahay ka ba? Huwag mong papasukin yan. O kung hindi, alam mo ang mga pamamaraan ko. Sabihin mo sa kanyang umalis. Paalisan mo siya. Ayaw mo naman pumasok siya at makita kang ganito. Di ba? Sabihin mong umalis siya. Leo. Okay lang ako. May narinig akong malakas na ingay mula sa loob. At ang tagal mong sumagot, may nangyari ba? Alam mong wala akong pasensya. Kung hindi mo siya paaalisin. Kahit ako, hindi ko alam ang magagawa ko. Naipit ko lang ang daliri ko sa paa. Okay lang ako. Pwede ka nang umalis. CJ, tawagan mo ako kung kailangan mo ako. Katabi lang ako ng pinto. Sige. Wala na siya. Bitawan mo ako. Pumayag akong pakawalan siya. Pero hindi ako pumayag. Napakawalan ka. Scarlett, mula ngayon, sa akin ka lang dapat. Gising ka na?
Gutom ka ba? Ginawan kita ng sopas na manok. Heto. Huwag mong subukang labanan ako. Bakit mo ako dinukot pabalik dito? Bodyguard kita. Natural lang na. Kailangan mong manatili sa tabi ko. Pinalaya na ako ni Mr. Pete Sr. Siya yun. Hindi ako. Dylan. Bawat peklat sa katawan ko ay patunay na nabayaran ko na ang kabutihan ng mga Pete sa pagpapalaki sa akin. Malaya na ako ngayon. Gusto ko lang mamuhay ng sarili kong buhay. Hindi mo ba ako mapapayagang umalis? Sa lahat ng beses na isinugol ko ang buhay ko para sa iyo. Bakit kailangan mong umalis? Anong klaseng buhay ang gusto mo? Mabibigay ko yon sa'yo? Hindi. Hindi mo kaya. Bakit sa tingin mo hindi ko kaya? Sabihin mo sa akin kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Gusto ko ng buhay na wala ka. Tigilan mo na ang pagiging galit. Dapat may hangganan din ng selos. Aminado ako na, hindi ko dapat iniwan ka kay Walter. Pero iyon ay dahil, hindi ko alam na nasaktan ka. Bukod pa riyan, ako mismo ang bumalik para kunin ka ngayon. Ano pa bang gusto mo? Sa tingin mo ba? Umalis ako dahil nagseselos ako. Ano pa ba? Dylan. Huwag mong sabihin sa akin. Na sa tingin mo gusto pa rin kita. Scarlett. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi na kita gusto. Hindi ka nag-iisip ng maayos ngayon. Pag-usapan natin ito kapag kumalma ka na. Dylan, hindi pa rin kumakain si Ines Nova. Eh di magutom siya. Pero 3 araw na mula nang siya ay kumain ng kahit ano. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka bumagsak ang kanyang katawan. Scarlett, huwag mong isipin na. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Ha? Sa tingin mo ba ang pagpapos sa aking mga paa ay makakapigil sa aking puso na umalis? Dylan, kailangan ni Scarlett ng doktor ngayon. Kumusta siya? Binihisa namin ang sugat. Pero malalim ito. Kailangan niyang gumaling ng maayos o baka magkaroon siya ng mga after effects. Dylan. Sinusubukan talaga ni Scarlett na putulin ang kanyang mga paa. Hindi mo ba? Maaaring pakawalan siya? Ayoko nang marinig yan. Hindi pa kita napaparusahan dahil nagsinungaling ka sa akin. Tinulungan ko si Scarlett dahil nagmakaawa siya. Tinulungan mo dahil nagmakaawa siya? Sino ba talaga ang boss mo? Dylan. Hindi ka na niya mahal. Bakit mo pinipilit? Ako ang pumipilit? Ipinagtanggol niya ako sa patalim. Nagmakaawa sa doktor na gamutin ako. At sumampa sa kama ko. Tapos ako raw ang pumipilit. Nagtatampaw lang siya dahil iniwan ko siya noon. Pero ayos lang. Babalik ko ang lahat. Sa dati. Dylan, ano ang gagawin mo? Narinig ko na, ang hypnosis ay kayang magpamalimot sa isang tao ng partikular na alaala. Scarlett, gising ka na. Huwag kang gagalaw. Kailangan mo raw magpahinga, sabi ng doktor. Humiga ka. Bakit ako nasa ospital?
Hindi mo naaalala? Ano ang naaalala mo ngayon? Naalala ko. Kasama kita sa isang cocktail party. May naghalo ng iba sa inumin mo. Pinatumba ko siya. Gabi yun bago umuwi si Miranda. Gumana ang hypnosis. Scarlett. May mga kasabwat sila. Nasaktan ka habang pinoprotektahan ako. At hindi ka na nagkamalay mula noon. May mga kasabwat sila. Gaano nakatagal akong walang malay? Pumunta sila para sa akin. Planadong-planado ang lahat. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Nakoma ka. Ng 2 buwan, dahil sinubukan mong ipagtanggol ako. 2 buwan akong walang malay. Scarlett, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, ayos ka naman. Kailangan mo lang ng panahon para magpahinga. At gumaling. Huwag kang mag-alala. Oo nga. Pinakiusapan ko ang mga katulong na gumawa ng sopas. Heto. Tikman mo. Kaya ko to ng mag-isa. Bukas ang bibig mo. Dylan. May importanteng bagay. Scarlett. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Sandali lang, babalik ako. Bakit bigla siyang naging ganito kalaga? Dahil ba nailigtas ko ulit siya? Pero ilang beses ko na siya nailigtas dati. May nangyari ba? May. Nag-iimbestiga sa kinaroroonan ni Scarlett, at pulis pa. Anong pangalan niya? Leo. Sobrang determinado siya. At nakita na niya ang kumpanya. Galing ba siya sa Norval? Oo. Ganun pa rin siya kitigas ang ulo. Dylan, kilala mo ba siya? Gawin mo ito. Magpadala ka ng tao para maalis siya. Huwag mo siyang papayagang lumapit kay Scarlett. Opo, sir. Ivan, kilala mo ako. Huwag mong subukang magdoble kara ulit. Kung mauulit pa yan. Hindi kita palalampasin. Anong ginagawa mo? Ay lapag mo ako. Hindi pa gumagaling ang paa mo. Sabi ng doktor, hindi ka dapat masyadong maglakad. Wala yan. Okay na ako. At mag-iingat na lang ako. Masama kung makita ako ng mga tao. Bahala sila sa iniisip nila. Tara na. Hindi ka naman mahilig magpakita ng pagmamahal sa harap ng ibang tao. Kaya bakit ngayong pagkatapos kong magising mula sa coma? Parang ibang tao ka na.
Kwarto mo ito. Alam ko. Bakit mo ako dinala rito? Simula ngayon. Dito ka natitira. Pero, kwarto mo ito. Siyempre alam kong akin ito. Pinapakilos ko na ang mga katulong para ilipat ang lahat ng gamit mo rito. Ano? Masyado ka bang masaya para makapagsalita? Bakit bigla kang naging ganito kalaga? Hindi mo kailanman. Pinatulog ako sa kwarto mo. Nang buong gabi. Umalis ka ng kusa. Ayokong may kaati sa kama. Noon, nang pinaalis kita. Nasaktan ka ba? Bakit ang pula-pula? Ng mga mata mo? Nakita mo yun. Scarlett, mula ngayon, dito ka natitira. Kakagaling mo lang sa ospital. Minadali ko. Kapag gumaling ka na, gantihan mo ako ng maayos. Magpahinga ka. Papapuntahin ko ang isang tao para dalhin ang mga gamit mo. Bakit ko pinalayo si Dylan? Napakabait niya. Dapat masaya ako. Pero bakit gusto kong tumakas? Halika rito. Baka may pumasok. Sinong may lakas ng loob na pumasok sa opisina ko nang hindi man lang kumakatok? Hindi ba't kanina ka pa nakatingin sa akin? Anong problema? Akala mo ba hindi kita pinapansin dahil sa trabaho? Hindi naman. Scarlett, alam mong ayaw ko kapag nagsisinungaling ka sa akin. Dylan, nagpa-reserve ako ng isang espesyal. Miranda, Scarlett, Sinong nagsabi sa'yo na pumunta rito? nagpa-reserve ako sa isa sa pinakamagandang restaurant sa lungsod. Gusto kitang makasama sa pagkain. sige, kayong dalawa na lang. Scarlett, Dylan, ang tagal na nating hindi nagkakasama sa pagkain. Hindi mo ako matatanggihan ngayon. Kailan pa bumalik si Miranda? At bakit mas naging mabait pa sa akin si Dylan? Ngayong nandito na siya. Scarlett, ako ito. Ako si Leo. Leo na sino? Hindi kita kilala. Scarlett, hindi mo ba ako naalala? Ako si Leo. Sino ang nagutos sa'yo? Ano ang pakay mo rito? Scarlett, Huwag kang lalapit. Mamamatay tao yang lalaking yan. Hindi ako. siya ang nanakit sa'yo. Patayin mo siya.
Hindi na kailangang habulin siya. Scarlett, Pero delikado siya. Kung hindi natin siya papatayin, babalikan ka niya. ayos lang. Hindi ba't palagi ka namang nasa tabi ko? Kapag nagpakita siya ulit, saka mo siya patayin. Tama na. Kakakalabas mo lang sa ospital. At hindi ka pa lubusang gumagaling. Hayaan mo na siya ngayon. Nabalitaan mo na si Miranda. Bakit ang bait-bait mo pa rin sa akin? Mabait ako sa'yo. Pero anong kinalaman niya dyan? Sige na, kain na tayo. Hindi ba't gusto ni Miranda na kumain kayong dalawa? Gusto mo bang ako na lang ang kumain kasama niya? Scarlett, huwag mong kimkimin ang lahat. Mula ngayon, maaari mo nang sabihin sa akin ang lahat. Scarlett, mananatili ka sa tabi ko magpakailanman. Hindi ba? Oo. Kumusta, kayong lahat? Ako si Dylan. Inilulunsad namin ang 3 brand para sa season ng 2025. Ang una, sa 3 brand na ito, ay ang aming koleksyon ng Rose Stone Ring. Scarlett, umalis ka na. Bakit ka bumalik? Ano ang sinabi mo? Scarlett, sa tingin mo ba ang pagpapanggap na walang alam ang magpapanatili sa'yo sa tabi ni Dylan magpakailanman? Ako na ang kanyang nobya ngayon. Magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Gusto mo bang gugulin ang buhay mo bilang isang kabit? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ako ang nobya ni Dylan. Bakit ka bumalik para sirain ang meron kami? Hindi niya sinabi sa akin iyon. Hindi ba't nandoon ka sa engagement party namin? Bakit ka nagkukunwaring walang alam ngayon? Nandoon din ako. Hanggang kailan mo pa itatagal ang pagganap mo? Talagang hindi ko naaalala. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa? Iniimbita ko si Scarlett sa kasal natin. Dylan, hindi ba't sabi mo bibigyan mo ako ng isang granding kasal? Sige na kayong dalawa. Pupunta muna ako sa CR. Scarlett, Dylan, huwag mo nang hanapin uli si Scarlett. At huwag kang magsasabi ng mga malabong bagay sa harap niya. hindi ko naman siya hinanap. Nakita ko lang na bumalik siya, kaya naisip kong imbitahin siya sa kasal natin. Sabi ko, huwag mo nang lalapitan uli siya. CJ, Maging mabait ka. At magiging Mrs. Pete ka. pero gusto ko, nang higit pa sa titulo, gusto ko rin ang puso mo. Bakit parang nawawala si Scarlett kanina? Nawalan ba siya ng memorya? Ako na ang kanyang kasintahan ngayon. Magpapakasal na kami sa lalong madaling panahon. Bakit ka pa bumalik para sirain ang meron kami? Nagkasundo na sila. Kaya pala ang bait-bait sa akin ni Dylan. Gusto niyang manatili ako sa tabi niya. Bilang kanyang kinakasama. Nasa room 808 ako. Dalhan mo ako ng pangontra sa pagkalasing. Sige. Ikaw, nasaan si Scarlett? May ginagawa si Scarlett, kaya ako na lang ang pinabili ng pampagising mo. Hindi ako ang lumapit sa kanya, siya ang dumating sa akin. Galing din sa kanya ito. Dylan, ako ang nobya mo.
Hindi mo ako pwedeng baliwalain ng ganito. Bitawan mo ako. Ano man ang kaya ni Emith Novak. Kaya ko rin. Magbihis ka na. At umalis ka na. Dylan, bakit ayaw mong matulog kasama ko? Kung gusto mo dito, pwedeng manatili ka. Dylan, saan ka pupunta? Sa'yo na ang kwarto. Ayoko niyan. Ikaw ang gusto ko. Huwag kang magiging ganit. Dylan, paano mo ako mapapahiya ng ganito? Bakit ka bumalik? Bakit? Bakit mo hinayaan si Miranda? Nadalhan ako ng pangalis ng hangover? Hindi ba siya ang nobyo mo? Mas nararapat nga na siya ang gumawa niyan. Scarlett. Tsaka, hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka sa kwarto ko? Bakit ka ulit lumipat pabalik? Nakikipag-engage ka na kay Miranda. Hindi tama na gawin natin ito. Anong hindi tama? Malinaw na gusto ka ng katawan mo sa akin. Halata namang gusto ka ng katawan ko. Hindi pwede. Sabi ko, pwede. Ayokong sirain ang relasyon ng iba. Eh ano ngayon? Gusto mo, pakasalan na lang kita? Hindi. Gusto ko lang tapusin itong relasyon natin. Tapusin itong nakakahiyang relasyon. Scarlett. Bakit mo ba pinapalaki ang bagay na yan? Kahit pakasalan ko si Miranda. Hindi magbabago ang meron tayo. Pero, kung nakatakda ka ng pakasalan si Miranda, dapat panagutan mo siya, at ang kasal ninyo. Kaya, kapag napakasalan ko na si Miranda, hindi mo na ako papayagang makipagtalik sa'yo? Oo. Paano kang magiging pabor sa akin kung ipapangako kung hindi ako makikipagtalik kay Miranda? Ano? Kung mula ngayon, hindi na ako makikipagtalik sa kanya, hindi ka pa rin papayag? Scarlett. Si Miranda lang ang maaaring maging Mrs. Pete, pero lahat ng iba pa ay maibibigay ko sa'yo. Eh bakit mo siya pakakasalan? Ang Mrs. Pete ay maaaring isang naluging tagapagmana. Pero hindi isang bodyguard na galing sa ampunan. Naiintindihan mo ba? Sige, gets ko na. Papunta na ako. May urgent na bagay sa opisina. Kailangan kong umalis. Pag-isipan mong mabuti. Dylan. Na-report na ang shipment natin. Na-seize na ito. Nalaman mo na ba kung sino ang gumawa? Hindi pa. Critical ang batch na ito. Kung hindi tayo makakapag-deliver sa takdang oras, malaki ang mawawala sa atin. Mag-book ka ng ticket para sa akin. Ako na ang bahala. Opo, sir. At saka, sabihin mo sa mga staff sa Villa, nabantayan ng mabuti si Scarlett. Hindi siya dapat umalis doon. Hanggang sa ako'y makabalik. Opo, sir.
Scarlett. Saan ka pupunta? Anong problema? Emmett Novak, mahigpit ang utos ni Alice Pitt na hindi ka pwedeng lumabas ng villa hanggang sa siya ay makabalik. Kailan siya babalik? Ito, hindi ako sigurado. Pero pwede mong tanungin si King Pitt. Scarlett, Miranda, buntis ako. anong sinabi mo? Buntis ako. Para sa kapakanan ng sanggol, sana naman ay tumigil ka ng magpakapit kay Dylan. Kung mula ngayon, hindi na ako makikipagtalik sa kanya. Hindi ka pa rin papayag? Scarlett, si Miranda lang ang maaaring maging ginang, Pete. Pero lahat ng iba pa ay maibibigay ko sa'yo. Sa huli, panaginip lang pala ang lahat. Alam ko na hindi ka ganoon kadaling aalis. Pero Scarlett, ang manatili ka rito ay magdudulot lang ng mas maraming sakit sa'yo. Panoorin mo ito at maiintindihan mo. Ang pagpapaalis sa'yo ay para sa ikabubuti mo. Kailan nangyari yun? Bakit hindi ko maalala? Kasi si Dylan ang nag-hypnotize sa'yo. Hindi lang ito ang nangyari. Marami kang nakalimutan. Ito yung panahong pinatay mo ang pusa ko. Pinapaligo ka niya sa malamig na tubig ng buong araw. Akala mo ba talagang mabait siya sa'yo? Nitong mga nakaraang araw, dahil nahulog na siya sa'yo, laruan ka lang niya, paglilibangan kapag nababagot siya, para lang pagtripan. Hindi ako bothered sa'yo noon, pero buntis na ako ngayon. Gusto kong lumayo ka kay Dylan. Aalis na ako. Ginulo ko na ang mga housekeeper para sa'yo. Pwede ka nang umalis ngayon. Sana sa malayong lugar ka pumunta ngayon. Huwag mo nang hayaang mahanap ka ulit ni Dylan. Gagawin ko. Umalis na siya. Sigurado ako. Anak siya ng 2 undercover agent na iyon. Scarlett, papanatilihin kitang nawawala ngayon. Sino ka? Nasaan ako? Nasa Akusya ka. Ito ang lugar na sinubukan ng mga magulang ng dakpin ako noon. Ikaw yung drug trafficker na nakatakas. Tama, dahil sa mga magulang mo, napakarami sa mga tauhan ko ang namatay. Araw-gabi, iniisip kong sirain lahat ng naiwan nila. Hindi ko inaasahan na ang anak nilang babae ay mahuhulog sa aking mga kamay. Anong balak mo? Mga bayani ang mga magulang mo. Kung gagawin kong adik ang tanging anak nilang babae, may pupuri pa kaya sa kanilang kabayanihan? Ayos ka lang, Paano mo ako nakita rito? pulis ka, huwag kang matakot. Pulis ka nga. Ako na ang bahala sa kanila, lumabas ka sa likod. Eh ikaw. Tinawagan ko na ang mga pulis dito. Umalis ka na. Gusto mong tumakbo? May pahintulot ba ako? Sasama ako sa iyo. Umalis ka na, ngayon din. Ako lang ang gusto mo. Pakawalan mo siya. Hindi masama. Ang tapang mo. Anak ka nga ng isang bayani. May lakas ka ng loob.
Dinukot mo ako, para ibuhos sa akin ang galit mo sa mga magulang ko. Kailangan mo akong buhay para masiyahan. Pakawalan mo siya. O kaya, mamamatay ako rito sa harap mo. Ang patalim na iyon ay para ipagtanggol mo ang sarili mo. Ano ang desisyon mo? Sige, ipinapangako ko. Pero kailangan mo munang inumin ito. Scarlett. Droga yan. Huwag mong gawin yan. Kapag ininom mo yan, hindi ka na makakalaya. Sige. Ubus na ang pasensya ko. Tumigil ka sa pagsasalita. O baka mapaputok ang baril na to sa lugar na ayaw mo. Pakawalan mo siya. O tapos na ang usapan natin. Sige, hindi ko siya gagalawin. Maaari ka nang magsimula ngayon. Pakakawalan mo na ba siya ngayon? Pababayaan mo na ba siya ngayon? Siyempre naman. Tara na. Scarlett. Huwag kang sasama sa kanila. Anong ginagawa mo? Huminahon ka. Nawalan lang siya ng malay. Kung hindi, susunod siya. Hindi ko talaga alam kung tutuparin ko pa ang pangako natin. Elwispit, nawawala si Ines Nova. Anong sinabi mo? Naglabas lang ako ng basura. Nang bumalik ako, wala na siya. Wala kang kwenta. May kinalaman ka ba rito? Kasama mo ako nitong mga nakaraang araw. Alam mong hindi ko ito magagawa. Hanapin mo siya, ngayon din. Opo. Wala pa ring senyales sa kanya. Halos walang nisiyes sa pinabayaang bodega. Nagsimula na kami ng kumpletong investigasyon. Bilisan mo. Malupit si Scorpius. Nasa kamay niya si Scarlett. Malubha ang kalagayan niya. Leo, may bisita para sa'yo. CJ. Bakit ka nandito? Nasaan si Scarlett? Huwag kang makialam. Leo, hindi ito Norval. Kung hindi mo sasabihin sa akin, marami akong paraan para paalisin ka. Scarlett. Nasa kartel siya. Anong sinabi mo? Kailan siya naging kasangkot sa kanila? Nagtrabaho sa narkotiko ang mga magulang niya. At nagtatago. Pumasok sila sa mga trafficker dito. Sa huling operasyon nila, nahuli sila. Pareho silang pinatay. Ang kumuha sa kanya ay isang takas mula noon. Ano? Malulupit sila. May mga paraan na mas masahol pa sa kamatayan. Kung mahalaga pa sa'yo, ang mga taong kasama mo si Scarlett, huwag kang makialam ngayon. Ano? Mga pulis ng droga ang mga magulang niya. Hindi niya sinabi sa'yo. Wala akong oras para sa'yo. Gawin mo ang gusto mo. Hindi si Scarlett ulila. Anak siya ng 2 bayani sa paglaban sa droga. Magpatuloy sa paghahanap. Hanapin siya kahit ano ang mangyari. Dylan. May nahanap akong bakas. Magsalita ka. Nalaman ko na noong araw na umalis si Scarlett, pumunta si Miranda para makita siya. Nag-uupa siya ng pribadong investigador para siyasatin ang nakaraan ni Scarlett. Pinaghihinalaan kong ibinunyag niya ang pagkakakilanlan ni Scarlett sa mga trafficker. Ano bang lakas ng loob niya? Nasaan na si Miranda ngayon? Nasa bilya sa tabi ng ilog na binili mo para sa kanya. Dylan, anong ginagawa mo dito? Hindi mo sinabi sa akin na darating ka. Hindi ako handa para sa iyo. Sandali, magpapalit lang ako. Huwag mo nang intindihin. Dylan, ano ng problema? Hindi ka mukhang masyadong masaya. Masama ba ang naging biyahe mo? Habang wala ako, pumunta ka ba para makita si Scarlett? Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Kung wala akong ebidensya, hindi ako pupunta rito. Dylan,
Pasensya na. Pumunta nga ako para makita siya. Pero wala akong ginawa. Ganoon ba? Miranda, binalaan na kita. Dylan, ano nang ginagawa mo? Wala talaga akong alam. Nagsisinungaling ka pa rin. Mukhang masyado kitang pinagbigyan. Miranda, ayaw mo pang magsalita? Dylan, ano bang gusto mong sabihin ko? Sige. Miranda Tice, nauubos na ang pasensya ko. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, hindi ka makakaalis dito. Dylan, ako ang nobya mo. Nangako kang aalagaan mo ako ng mabuti. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Nobya. Wala ka kundi isang laruan lang sa akin. Inaasahan mo pa bang magkakabalikan tayo? Ano ang sinabi mo? Tingnan mo ako. Noong hindi pa ako makalakad, umalis ka kasama ng ibang lalaki sa mga taon sa ibang bansa. Marami kang naging kasintahan. Akala mo ba talagang hindi ko malalaman? Ikaw, Ang pakikipagkasundong ikasal sa'yo ay para lang itago ang katotohanan na may iba akong mahal. ang babaeng tunay mong mahal ay si Scarlett. Impossible. Kung tunay mo siyang mahal, bakit mo siya ginanoon? Dahil sa akin, Miranda, ang pakikipagkasundong ikasal sa'yo ay para lang gamitin ka para mapasunod siya. Sino ba ang mag-aakalang napakatigas ng ulo niya? gusto mo akong gamitin. Para gawin siyang nakakulong at walang kapangyarihan. Dylan, lahat ng kabutihang ipinakita mo sa akin noon. Puro kasinungalingan lang. Hindi ba halata? Nagplano ka laban sa akin para kay Scarlett. Huwag kang magpanggap na inosente. Bumalik ka para sa kapangyarihan ko, hindi ba? Lagi namang, pareho tayong may pakinabang. Dylan, walang puso kang hayop ka. Pero, matapos ang lahat ng panlilinlang mo, hindi lang ayaw sumuko. Ni Scarlett, lumalayo pa siya. Hindi mo na siya muling makikita. Sige. Gusto kong malaman kung mas matigas ang ulo mo o mas malakas ang latigo ko. Huwag. Sabihin mo na ngayon. Sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita. Si Scarlett. Sige. Miranda, puro pulot-pukyutan ito. Kapag ibinuhos ito sa mga sugat mo, maakit nito ang lahat ng uri ng insekto at daga. Kakagayte nila ang laman mo, papasok sa mga sugat mo, hanggang sa pagsisihan mong buhay ka. Huwag. Sasabihin ko na. Nasaan si Scarlett? Sila, nasa Akusya na siguro sila ngayon. Sabi nila, isasakripisyo nila si Scarlett para sa mga kasamahan nilang namatay. Dylan, iligtas mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Sa totoo lang,
Nagulat ako na tumagal ka ng ganito. Kung hindi dahil sa away, sa pagitan ko at ng mga magulang mo, sinama na sana kita. Ang mga magulang ko ay mga bayani. Siyempre, hindi ko sila bibiguin. Matigas pa rin ang ulo, ha? CJ, papupuntahin na kita sa mga magulang mo. Huwag kang gagalaw. Pulis, Itaas ang mga kamay. Ihulog ang baril mo. ihulog mo yan. Scorpius, napaligiran ka na. Sumuko ka na. Lumayo ka sa akin. Scarlett. Bitawan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Kung may hihilingin ka, pag-usapan natin. Paano? Paano kayo nakarating dito ng ganito kabilis? Ikaw ba ang may kagagawa nito? Ngayon mo lang naisip yan. Medyo huli na. Wala sa inyo ang makakatakas ngayong araw. Puta ka. Huwag mo siyang saktan. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Gusto ko ng helicopter. At 50 milyong dolyar sa cash. Sige, deal. Gawin ang sinasabi niya. Ihanda ang helicopter at ang pera. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tumahimik ka. Huwag mo siyang hawakan. O wala kang. Makukuhang kahit ano. Ang kasintahan mo. Talagang nagmamalasakit sa'yo, ha? Hindi niya ako kasintahan. Nagtatrabaho lang ako para sa kanya. Ang boss mo talagang nagmamalasakit sa'yo. Hindi. Huwag mong ibigay sa kanya ang helicopter. Isa siyang malaking drug lord. Ang pagpapalaya sa kanya ay magdudulot lang ng mas maraming biktima. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko, Scarlett. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang ang gusto ko, Scarlett. Pero ako, may pakialam ako. Malaki ang ibig sabihin nito sa akin, na mayapa ang mga magulang ko. Dahil sa mga drug lord noong taong iyon. Dapat kong tapusin ang mga nakaligtas noon. Scarlett, anong ginagawa mo? Dylan. Sa pagkakataong ito, talagang aalis na ako. Scarlett. Dylan, pakawalan, ay inayos na ang mga profesional na rescue team. Kung kikilos tayo ngayon, may liligtas pa natin si Scarlett. Scarlett, sasagipin ko siya. Sige, tara na. Hulihin sila. Dylan, magpahinga ka na. Ilang araw ka nang hindi natutulog. Kung magpapatuloy ito, baka ikaw pa ang bumigay, bago pa man siya magising. Hindi ako aalis. Gusto kong ako ang unang makita niya. Pag siya'y nagising. Gising na si Scarlett. Scarlett, gising ka na. Ayos ka lang ba? Kukunin ko na ang doktor. Bakit? Ang dilim. Ikaw ba yan, Leo? Anong nangyayari? Bakit hindi ka nagsasalita? Bakit patay ang mga ilaw? Ngayon. Araw na. Dylan, may cerebral hematoma si Scarlett. Naapektuhan ng blood clot ang optical nerve niya, kaya nga siya bulag. Magiging okay ba siya? Mahina na siya ngayon. Hindi siya pwedeng operahan, kaya conservative treatment lang ang magagawa namin. Hindi ko masisiguro ang kumpletong paggaling. Salamat. Kailangan mong pagalingin siya. Sa totoo lang, ang pagkabulag niya ay hindi ang pinakamalaking problema. Ang malaking halaga ng toxins sa katawan niya. Ang antidote namin ngayon ay hindi epektibo. Natatakot ako. Ano yun? Hindi na siya magtatagal. Hindi ito ang inaasahan ko.
Makukuha ko para sa iyo ang anumang gusto mo. Gusto ko lang siyang mabuhay. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Bago iyon, siguraduhin comfortable si MS, Novak. O lalala ang kanyang kalagayan. Sige. Nakuha ko. Leo. Nakabalik ka na. Oo. Bakit parang namamalat ang boses mo? May sakit ka ba? HMM. Dapat magpahinga ka na. Ayos lang ako, sa totoo lang. Sige. Leo. Bakit mo sinasamantala ang pagiging bulag ko? Kakagising mo lang. Walang nagmamadali. Sinabi ng doktor na malapit nang gumaling. Ang paningin mo. Scarlett. Magpahinga ka. Sasamahan kita. Sige. Scarlett, gising ka na. Leo. Ako to. Anong nangyari sa paningin mo? Nawala ang paningin ko. Paano ito nangyari? Kasama ko ang pulisya para ayusin ang mga sumunod na bagay. Nang marinig kong gising ka na, dumiretso ako rito. Ano ang sabi ng doktor sa kalagayan mo? Gagaling ka ba? Kaka-rating mo lang sa ospital, di ba? Ano ng problema? Sinisisi mo ba ako? Dahil nahuli akong dumating. Hindi. Nahuli niyo ba si Scorpius at ang mga tauhan niya? Lahat sila. Nalumpo ang binti ni Scorpius. Pinapagamot siya ngayon. Naghahanda na kaming maghain ng kaso. Malamang na parusang kamatayan ang makakamit niya. Mabuti. Mabuti iyon. Matapang ka. Tulad ng mga magulang mo. Ibig sabihin ba niyan? Bayani rin ako. Siyempre naman, na-report ko na ang lahat sa ahensya. Kapag naisara na ang kaso, may gantimpala kang matatanggap. Maging ang hepe ay magkakaloob sa iyo ng medalya. Sa ganun, hindi pala ako kahihiyan. Ano? Sabi ko. Pwede ba akong ilibing sa tabi ng mga magulang ko? Ano nang sinabi mo? Gusto kong may libing sa tabi nila. Anong kalokohan yan? Magagamot pa ang mga mata mo. Kukuha ako ng pinakamagaling na doktor para sa'yo. Hindi sa mata ang problema. Tinurukan ako ni Scorpius ng malaking dosis ng lason. Alam ko ang pakiramdam ng katawan ko. Naghihingalo na lang ako ngayon. Impossible. Kung lason yan, dapat may antidote. Hahanap ako ng doktor para sa'yo. Maraming espesyalista sa ospital ng militar. Siguradong may paraan sila. Leo. Pwedeng pakiusap. Kahit ano. Gusto kong bumalik sa Norville. CJ. Isasama kita. Salamat.
Dylan. Akala mo ba talagang hindi kita makikilala at akalain si Leo dahil lang tumahimik ka? Akala mo ba talaga na mapagkakamalan kitang si Leo dahil lang nanahimik ka? Dylan. Naalala ko na ang lahat. Hindi ko alam kung ang lason na ini-inject sa akin ni Scorpius ay may mga side effect. Pero naalala ko na ang lahat na pinapalimot mo sa akin sa pamamagitan ng hypnosis. Scarlett, Alam mo ba? Dylan. Hindi ako ulila. Mga bayani ang mga magulang ko, at iginawad sa kanila. alam ko. Kaya, hindi ako galing sa hamak na pamilya. Karapat-dapat ako sa sino mang gusto ko. Scarlett, hindi ko kailanman naisip na hindi ka sapat para sa akin. Hindi na importante. Wala nang saysay. Wala na akong nararamdaman para sa iyo. Babalik ako sa Norville. Bayang sinilangan ng mga magulang ko. At akin din. Dylan. Tungkol sa lahat ng nangyari sa atin. Ayaw ko nang pag-usapan pa. Gusto ko na lang umalis sa lugar na ito. At iwan ka. Pinagmamasdan ka niya. Huwag mo siyang pansinin. Tara na. Scarlett. Bago tayo umalis, may sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Matapos kang mahulog sa bangin kasama si Scorpius. Gusto ring tumalo ni Dylan para sundan ka, pero pinigilan siya ng kanyang sekretarya. Pagkatapos, sumama siya sa rescue team, at naghanap ng 3 araw. Bago ka matagpuan. Nang ma-hospital ka, ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya. Para humanap ng pinakamagagaling na doktor para sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya. Hindi ako sigurado kung maililigtas kita. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa. Pero kung may nararamdaman ka pa para sa kanya, baka oras na para bitawan ang nakaraan at pahalagahan ang mga sandaling meron ka pa. Kaunti na lang ang oras ko. Hindi na kailangang makisali pa sa kanya. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Kung desidido ka na, umalis na tayo. Sige. Dylan, dapat umalis na rin tayo. Naghihintay pa rin ang medical team ng America sa atin. Sige. Leo. Bakit ka ngayon lang? Bakit ang tahimik mo? Pasensya na. Naipit ako sa trapiko, kaya ako nahuli. Sige. Papatawarin kita ngayon, bilisan mo. O mahuhuli tayo sa paglubog ng araw. CJ. Anong problema? Wala. Naalala ko lang, baka may nakalimutan ako. Hintayin mo. Ako dito, babalik ako agad. Anong ginagawa mo dito?
Ito ang bucket list niya. Tinulungan ko siyang matapos ang ilan. Ang iba ay nasa iyo na. Ito ang listahan ng mga gustong gawin niya. Una sa listahan, wala. Humanap ng tahimik na lugar at mag-isip ng malalim. Ang sarap sa pakiramdam. At ito ang pinakamagandang idlip na naranasan ko sa mahabang panahon. Pangalawa, manood ng pelikula kasama ang isang kaibigan. Palagi akong pinapaliwanagan ni Leo tungkol sa istorya, at napag-alitan kami ng magkatabing mag-asawa. Pagkatapos noon, binilhan ko siya ng kape, bilang paghingi ng paumanhin. Pangatlo, mag-alaga ng pusa. Ang bait-bait ni Oyen, ang lambot-lambot ng balahibo niya. Sabi ni Leo, para itong prinsesa. Sobrang sikat siya sa mga pusa. Sayang, hindi ko siya nakilala. Ang huling hiling niya ay makakita ng paglubog at pagsikat ng araw. Ako dapat ang sasama sa kanya. Pero dahil pinaghirapan mong ipagamot siya, naisip kong dapat ikaw na lang ang pumalit sa akin. Tulungan mo siyang matupad ang huling hiling na ito. Gagawin ko. Gusto mo rin ito, di ba? Kumusta na ang pag-set up ng tent? Malapit nang matapos. Hindi ba't sinabi mong, magaling ka sa pag-set up ng mga tent? Sa pakinggan, parang hindi naman ganoon. Medyo nakakalito ang tent na ito. Lubog na ba ang araw? Malapit na. Kalimutan mo na ang tent. Halika, umupo ka at makipag-usap sa akin. Saang direksyon ang paglubog ng araw? Sa direksyon na yon. Ayon sa weather forecast, maganda raw ang panahon ngayon. Maganda siguro ang sunset. Maganda. Maaari mo bang ilarawan ang nakikita mo para sa akin? Ang paglubog ng araw ay pininturahan ang kalahati ng langit. Nang matingkad na pula, ang mga tuktok ng bundok ay patong-patong. Naliligo sa liwanag ng dapit hapon. Parang binurdahan ng kinang ng ginto. Ang ganda siguro. Maganda. Gutom ka na, hindi pa handa ang barbecue. Kumain ka muna ng cookie. Parang may naamoy akong nasusunog. Sunog na sunog na. Magaling ako mag-barbecue. Sayang lang at nawala na ang paningin ko. Kaya hindi ko na maipakita ngayon. Alam ko. Anong sinabi mo? Wala. Iihaw pa ako para sa'yo. Sige. Subukan mo ito. Mukhang okay na ito. Kumusta? Ang sama. Talaga? Durahin mo na ngayon. Kalimutan na ang barbecue. Medyo pagod ako. Maaari ba akong sumandal sa'yo sandali? CJ. Ang saya-saya ko ngayong araw. Salamat. Walang anuman. Tayo ay magkaibigan tayo, di ba? Gago ka. Hindi mo pa rin napapansin. Nakikita ko na ngayon. Mula ngayon, kumain ka ng tama sa oras.
Matulog ka ng maaga. At kapag may nakilala kang gusto mo, alagaan mo siya ng mabuti. Huwag mo na siyang muling paluhain. CJ, Nararamdaman mo ba ang hangin dito? Ito ang hangin ng kalayaan. Scarlett. Malaya ka na ngayon. Oo. Sa wakas, malaya na ako, Dylan. Medyo pagod ako. Magpapahinga muna ako. Gisingin mo ako. Kapag sumikat na ang araw. CJ. Nandito lang ako. Pinapanood ang pagsikat ng araw para sa'yo. Scarlett. Sumisikat na ang araw. Hindi ba sabi mo gisingin kita para sa pagsikat ng araw? Idilat mo ang mga mata mo at tumingin. Ang pagsikat ng araw ngayon ay talagang maganda. Scarlett, ako ay pasensya na. Scarlett. Natupad ko na ang hiling mo. Malamang nakasama mo na ang mga magulang mo ngayon. Scarlett. Alam ko na noong ipinilit mong umalis sa Jindele, gusto mong makalimutan ka ni Dylan at magpatuloy siya sa buhay niya. Sayang, hindi natupad ang hiling mo. Siya. Hindi ako sigurado kung matutuwa ka kapag nakita mo siya.